Magandang araw po. Itong video na i-upload ko, nais kong inyong panoorin, ay ito po yung Senate hearing na magsasabi sa inyo tungkol sa mga party list na sinuportahan po ng CPP-NPA. Panoorin nyo ng maayos. At kung bago kayo dito sa aking YouTube, mag-subscribe kayo nang sa ganun ay malaman nyo yung buong buo na ating pagla-live. Ito mga party list na ito na sige deny ng deny ay mga sinungaling. Yes, sir. Ulitin mo nga, sinungaling sila. Yes, sir. Doon ikinakampanya namin yung Makabayan Block. Bakit sila yung kinakampanya namin? Kasi yun yung atas ng CPP sa amin. Na kailangan ikampanya itong mga party list na binuo ng CPP para makapag-infiltrate sa loob mismo ng government. Very clear ha, sa sinabi mo na yung CPP nagbigay ng instruction sa inyo na ikampanya yung Makabayan Block. Yes po, sir. Particularly, ano mga party list yan? Nandiyan ang Kabataan Party List. Saan? Gabriela. Gabriela. ACT Teachers. ACT Teachers. Bayan Muna. Bayan Muna. Anak Pawis. Anak Pawis. Migrante. Ang Piston. Grante. Katribo. Ang Kalikasan. Katribo, ang kalikasan. Hindi siya simpleng inuto yung isang kabataan. Kasi kahit kayong mga FRs, masasaktan kami at magagalit kami pag sinasabihan kaming, utot kasi kayo, kaya kayo na-recruit. No, hindi kami inuto, hindi lang simpleng brainwash na parang pag binigyan mo ng candy yung bata is maniniwala na agad siya sa'yo. Binold kami, trained, talagang ni-radicalize. Ibig sabihin, inugat, ano yung personal interest namin? Hindi ba tila yung konstitusyon ng 1987 konstitusyon ng Pilipinas ay parang naka-align rin sa konstitusyon ng Communist Party of the Philippines? Yes, Mr. Chair. Actually, from first page hanggang sa last page, halos kapareho lang din po sa pagkakasulat ng 1987 Constitution. A lot of things must be done. So napakabigat na problema ito. Ito yung party list na talaga nagamit nila. Nagamit nila ng husto. Yes, you have the floor, Miss Arian Jane Ramos. Evelyn Corpin. Yes. Magandang umaga po sa Taga saan ka, Evelyn? taga dito po talaga ako sa Caloocan City. Sa Lucan ka? Yes po nga po pala si Evelyn L. Corpin, 29 na taong gulang, former rebel po at former Secretary General ng Lakas ng Kabataan para sa Bayan Cagayan Valley sa Polytechnic University of the Philippines sa Santa Mesa, Manila. Naging former secretary din po ng East Front Committee ng Henry Abraham Command sa part po ng Cagayan sa Cagayan Valley. Member din po ng Kumiting Tagapagpaganap o Executive Committee ng COMPROB o Kumiting Probinsya ng Cagayan under the ARCV o Kumiting Rehiyon Cagayan Valley ng Communist Party of the Philippines. Gusto ko lang po ilahad yung maikling testimonya, kasabay na rin po, Mr. Chair, if you may allow, na i-present yung mga larawan kung paano po yung hakbang-hakbang na radikalisasyon na ginawa sa amin, mga kabataan. Masasabi ko pong sa aming mga kabataan kasi hindi isolated case yung nangyari sa akin bilang isang kabataang estudyante na na-recruit sa loob ng pamantasan, kagaya din ng iba pang mga maglalahad mamaya at ng iba pang mga kabataang na-recruit ng CPP, NPA, NDF. Kaya, Anong school ka? yes, ma'am. School? How old are you when you were recruited? Nung na-recruit po ako sa legal front ng CPP, NPA, NDF, 16 years old, ma'am. Year 2010 po. And college, high school, First year college. and now you're 29. Yes, ma'am. So you stayed there for 13 years? Year 2019 po ako, ma'am, nung mag-surrender po. Almost 10 years po na nasa loob po ako ng Kilusan. Anong school ka galing? Polytechnic University of the Philippines. UP. Yes, sir. Santa Mesa, Manila. Yan yung mga inimbestigahan namin dito no, nung missing minor. Andito pa yung mga parents na kasama. Yes. And we will give the floor to them later. Please continue. Yes po, sir. Yan po. Una po akong na-recruit, na-organize sa loob ng Polytechnic University of the Philippines sa sa Manila nung ako ay nasa unang taon ng kolehiyo sa
kumukuha ng kursong Bachelor of Arts in Philosophy. Ayan, sa unang araw po ng pagkaka-recruit ko sa PUP, so papunan yung mga adjustment period na tinatawag sa mga estudyante. Yan po yung mga panahon na pumapasok ang mga profesor para maibigay lang yung course outline. Kaya dinatnan ko po yung PUP nung kasagsagan na nagbabato ng mga upuan, lamesa, sirang electric fan, sirang computer, from 6th floor down to ground floor, yung tinatawag naming papay, kung saan nagkukulumpon yung mga aktivista. Tapos doon sinusunog. Yan, dahil kasagsagan din po yan nung panahon ng tuition fee increase kasi meron pa pong tuition fee no ng mga state universities and colleges. At yung matrikula po per unit sa PUP ay 12 pesos per unit. Parang ang So gusto ko, kasama ka doon. yes po sir. Ilang computer na itapon mo doon Wala, sa ground hindi floor? po ako nagtapon ng computer. First year college po ako nun, First year sir. college. Yes, Hindi- unang araw po iyon. Yun po yung bungad sa amin sa loob ng pamantasan. Kaya mula po doon, may mga pumapasok na mga student organizations. Hindi lahat naman is under ng CPP, NPA, NDF o mga CTG-affiliated organizations. May mga traditional organizations din na pumapasok sa mga classroom, nagbibigay sila ng orientation, nagre-recruit sila na maging member ng kanilang organization. Pumasok noon sa classroom namin yung SCMP, Anak Bayan, LFS, then yung organization na nasalihan ko po, yung Lakas ng Kabataan para sa Bayan Cagayan Valley o Lakbay CV. Siya yung kaiba sa ibang mga organizations na pumasok, gaya ng SCMP, Anak Bayan, tsaka LFS, kasi yung mga yon sinasabi nila na sila ay para sa karapatan ng mga kabataang estudyante. Ayan, tapos nagdatalakay sila hinggil sa tatsulok na meron daw magsasaka, merong mga manggagawa, mga petty burgess. Yung triangle po ng social stratification kung saan nag-start daw yung social contradiction, bakit nagkakaroon ng tunggalian sa uri. At bakit naging interesado kami dun sa organization. Sinasabi nila na sila ay mga human rights advocates, sila ay mga peasant advocate, mga environmental advocates at indigenous people advocate na isinusulong yung karapatan ng mamamayan ng Cagayan Valley, sa rehiyon ng Cagayan Valley particularly. Kaya nung pumasok sa amin si Kuya Bob, o mas kilala sa yung totoong pangalan niya is Deo Montes Claros. Second year college po siya noon, AB Philosophy course din. Naging regional coordinator po siya ng Kabataan Party List sa Cagayan Valley at naging fourth nominee ng Kabataan Party List noong year 2016. Diyan po sa mga larawan, actually, nagaganap yung mga pagpupulong, pagre-recruit sa amin sa loob ng mga lugawan sa PUP, yung mga kainan, mga cubicle na pinag-i-stayan namin. Yan. Doon kami unang ni-recruit. At doon kami pinapaliwanagan ano ba yung kalagayan ng kabataan, ano ba yung kalagayan ng pagmimina sa Cagayan Valley. So yung recruiter mo is a fourth nominee ng Kabataan Party List. Yes po, sir. So By year 2016, talagang sir. kasinungalingan yung sinasabi nila na hindi talaga sila involved sa recruitment. Yes po, sir. No? Very clear. Yes po, sir. Actually, yung recruiter ko po is from Caloocan City din po. Kaya, uuwi ako sa bahay, galing ng eskwelahan, sasabay talaga siya sa bus. Tapos habang nasa bus kami, dinidiscusan niya na kami. So kung sabihin ko sa iyo, ako ay taga Kabataan Party List, huwag mo kaming i-red tag. Masama yan. So ano masasabi mo ngayon? Hindi naman po red tagging yung ginagawa namin. Ibinabahagi po namin kung paano kami ni-radicalize. Correct. At the same time, paano Pero- kami nahikayat ng Pero kung sila ang makinig sa iyo, in-associate mo sila sa movement ng NPA, red tagging daw yun. Red tagging talaga. Yan ang kailangang sinisigaw. Please continue. Ang masasabi ko lang doon, Mr. Chair, sila po kayo yung ma-recruit at umakyat sa bundok at manirahan doon ng ilang taong nakikidigma sa hanay ng puwersa ng gobyerno. Kaya, Tell it to the yes, sir. Kabataan Party List representative. Tell it to them. Yes, sir. Yes. Ayan. Kaya yun po, yun yung naging paraan ng pagre-recruit. Kaya hindi lang, iba-iba po yung forma ng recruitment sa amin. Hindi lang po sa room-to-room discussion, minsan po may mga cubicle or mga organizational booth. Kasi uso naman po yan sa pag-i-start ng klase, nagpapakilala talaga yung mga iba't ibang organizations. Yan, kaya po, yung Lakbay CV po, gaya nga po ng sabi ko, nagpapakilala sila as
human rights advocates, peasant advocates, indigenous people advocates. Pero ang isa sa pinakamainit na issue po noon kasi sa Cagayan Valley ay yung usapin ng pagmimina o mining. Yung iba't ibang klase ng environmental issues sa bahagi ng Cagayan Valley, particularly yung open pit mining sa Nueva Vizcaya, offshore mining sa Santa Ana, sa coastal areas ng Cagayan, at yung dredging daw po ng Cagayan River. Kaya diyan, pinapadala kami kung makikita niyo po sa presentation, pinapadala po kami sa Cagayan Valley for immersions, mag-launch kami ng mga forums. Yan po ay bahagi lahat ng radicalization na tinatawag. Kasi mula doon sa pagpapropaganda sa amin, bibigyan kami ng propaganda. Then later on, after na ma-explain sa amin yan, kami naman na yung magpapropaganda sa mga katulad naming kabataan. Parang tinitrain kami na maging propagandista ng organisasyon, hikayat yung mga iba pang kabataan na tara sali kayo sa lakbay. Kasi yung organization namin, isa siyang regional youth organization. Ibig sabihin, hindi siya under ng NYSB na pinakita po ni Kanoel kanina. Isa siyang support group. Direct siya na kinokomanda ng KRCV, yung Kumiteng Rehiyon ng Cagayan Valley, CPP, para mag-deploy ng mga kabataan from Manila punta ng Cagayan Valley mismo. Kaya yung deployment namin, hindi kami dinadalang Mindanao, hindi kami dinadala sa ibang regions. Cagayan Valley area po talaga yung pinagpadadalan sa amin. Yeah, Senator Cynthia Villar, ma'am, you want to ask something? Intersit, kasi yung issue ng mining is not bad. 9 million hectares, which is 1/3 of the Philippines, have metal deposit. And gift sa atin yan ng Diyos. Sa ibang bansa, katulad nung may mga oil deposit, inaayos nila yan para makaipon ng bansa from that. And then, pag naubos na yan, merong fund, like Maharlika Fund, na nanggaling doon sa mining, na pag wala na yung metal deposit natin, iyon ang pandi-develop ng bansa natin. 1/3 of our country has metal deposit. That is a gift. Kaya walang masama sa mining. Ang masama sa mining lang, yung illegal miners, yung hindi sila nagpo-follow sa batas. Pero yung mga miner na legal, na sumusunod sa batas, walang masama yung kasi remember, pag hindi mo tinanggal yung metal deposit sa ilalim ng kasi environment ako hindi mo tinanggal yon, hindi mabubuhay ang halaman. So hanggang may metal deposit sa ilalim, it cannot be an agricultural land. Kaya tinatanggal yon, pinagbibili, tapos nire-restore yon para maging agricultural land. Can you imagine 1/3 of the Philippines, hindi mabubuhay ang halaman? Because there are metal deposits under. So walang masama ang mining. Dapat lang gagawin in a legal way. Not illegal mining. Yun po yung actually na mga ginamit na issues. Paano kami inagitate or paano ginalit kaming mga kabataan regarding mining. Dinadala po kami sa mga areas kung saan pinapalayas daw po ng mga mining corporations yung mga tao doon. Pinupunta po kami sa barikada. Ayan, kaya doon parang habang nandoon kami sa area, gina-justify nila na tingnan nyo, yan ang epekto ng pagmimina sa Pilipinas. Yan ang epekto ng dayuhang at malakihang pagmimina sa Pilipinas na dinadambong nila yung lupain daw ng mga magsasaka. Kaya kaming mga kabataan na syempre gusto rin namin pangalagaan ng kalikasan, ganon in-exploit yung issue. Ganon yung inagitate kasi dumadaan po talaga yung radicalization sa part ng arousal o ng agitation para gamitin yung issues, ipakita, tapos i-immerse kami dun sa area, ipapakita sa amin na naaagawan ng lupa yung IP, naaagawan ng lupa yung magsasaka. Tapos doon nila gina-justify na kailangan natin magprotesta, kailangan natin mag-rally, kailangan natin kausapin yung nasa government. At the end of the day, pag may mga rallies na po, tapos nagkakaroon ng mararahas na dispersal, gina-justify din nila na tingnan nyo ang nangyayari sa kabataan, ang nangyayari sa mamamayan pag nagsasalita siya, dinadahas siya ng gobyerno. Kaya wala daw pong ibang solusyon kundi magpangan ng armas.
yun na yung justification nila na hindi na madadaan sa ano yan, sa program. Hindi na madadaan daw yan sa rally or sa mga kilos protesta. Kailangan mag-armas. Kaya yun po yung ginagawa. Kaya mula sa mga forums, immersions, meron pa nga kaming mga hug a tree, ayan, o plant a tree na mga activity. Nagko-coastal clean up po kami sa Manila Bay. Yan, nagtatanim pa kami ng mga puno sa gitna ng kagubatan ng Sierra Madre. Actually, mga fruit-bearing trees na ang sa likodan naman nun ay parang kainin din kasi ng mga NPA yun pag napadaan sila doon. Kaya magtanim ng mga fruit-bearing trees. Pero yun yung ginagawa namin as a whole. Kaya dinarahas daw yung mga environmentalist activists namin, yan naman naglulunsad kami ng iba't ibang forums regarding human rights kasi magkakadugtong yung mga issues ng estudyante sa kalikasan bilang bahagi ng mas malaking lipunan at sa kalagayan daw ng pagiging pasista daw or ng pagiging marahas at bayolente ng gobyerno. Kaya yun po yung dinadaanan namin. Yung mga naipakitang libro kanina at references ni Kanoel, like yung Lipunan at Rebolusyong Pilipino, yung maikling kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino MKLRP na shortened ng LRP, yung SND, ayun po lahat yun ay nagdaanan namin bago kami na-recruit inaral namin, binigay sa aming pag-aaral. Then after na makuha namin yun, itinuro din namin sa kapareho naming kabataang estudyante na nire-recruit namin. Kasi dun sa end ng pag-aaral na yun, tinuturo na BRB ang tanging solusyon. Armed struggle lang daw po ang tanging solusyon. At kahit sa ESCOM, yung espesyal na kursong masa, magsasaka, kabataan, kababaihan, yung araling aktivista, lahat yun tinuturo na armed struggle ang solution. Kaya doon nare-radicalize yung kapareho naming mga kabataan na ito talaga, kahit nasa lungsod kami, sumuporta tayo sa armed struggle. Ganon yung sinasabi. So, ngayon kung sasabihin ko, halimbawa ako yung kabataan party list, sabihin ko, ang habol namin dyan sa kabataan para sa will to advance the welfare of the youth. Yun ang aming habol. Hindi namin sila nire-recruit para to take up arms against the government. Legal kami. Legal kami na party list. Legal kami. So paano mo sagutin niya ngayon? Paano? Kung kabataan party list as a whole, kasi hindi naman po natin pwedeng sabihin na lahat ng members ng kabataan party list ay nagre-recruit na mag-NPA. Ganun po ang ginawa natin, talagang red tagging yan. Kasi halimbawa, for example, isang first year college na gaya ko na dumaan sa recruitment. Kaka-recruit niya sa kabataan party list, wala siyang idea ano ang CPP, NPA, NDF. Tapos sasabihin natin yung kabataan party list ay nagre-recruit ng NPA. Sabihin pati sila damay. Wala nga siyang idea. Kaya ang sagot po doon, diba nagkakaroon ng recruitment sa loob ng mga legal front organization. Not just kabataan party list, hindi lang anak bayan, bayan muna, napakaraming mga CTG, ang binuo ng CTG, ng CPP, NPA, NDF na mga legal front organizations. Na sa loob kasi ng mga organizations na to, meron yung tinatawag na underground mass organization. Ano yung ginagawa ng underground mass organization? Nandyan yung personalities ng CPP, NPA, NDF na nagre-recruit. Pag sinabi po natin na ang UP ay nagre-recruit ng mga magiging NPA, pag ganun po, red tagging talaga yun or masasabi natin na hindi naman lahat sila recruiter mas marami lang ingay. So what is the underground organization of kabataan? Kabataang Makabayan, sir. Yung Yeah. presentment po kanina ni Kanoel. Thank you, thank you. Yan. Kaya, yun po yung nagre-recruit punta sa underground. Sinasabi nga po nila na hindi naman kami yung nagre-recruit. Yung papel nila. Bakit nagiging way yung kabataan party list or any other sectoral front or legal front organization ng CPP na makapag-recruit sila o makapag-support sila ng mga kabataan sa underground? Ang part nila, malaking bahagi dyan as yung radicalization. Kasi doon sa AOM na tinuturo po sa amin, yung arouse, organize, mobilize, walang ma-organisa, walang mare-recruit, walang radicalization, kung walang arousal, kung walang agitation. Kung hindi magpapropaganda ang CPP, NPA, NDF at mga legal front organization nito, hindi naman sila makaka-recruit. May ma-recruit man sila, maglalaylo. At dras, aalis din. Hindi sila magpapatuloy. Pero habang tumatagal yung radicalization na magtungo yung isang kabataan sa violent extremism, yun na yung
dudulo na siya na ay kailangan kong tumangan ng armas, ay kailangan kong mag-NPA. Kasi nga, ito yung justification. Ito yung kalagayang ipinakita sa akin. Ito yung, hindi siya simpleng inuto yung isang kabataan. Kasi kahit kami mga FRs, masasaktan kami at magagalit kami pag sinasabihan kaming, uto-uto kasi kayo, kaya kayo na-recruit. No, hindi kami inuto, hindi lang simpleng brainwash na parang pag binigyan mo ng candy yung bata is maniniwala na agad siya sa'yo. Binold kami, trained, talagang ni-radicalize. Ibig sabihin, inugat, ano yung personal interest namin, dinikit siya doon sa ano yung interest ng sector namin na pagiging kabataang estudyante, dinikit doon sa ano yung problema mo sa bahay, problema mo sa eskwelahan, at problema mo bilang isang kabataang bahagi ng lipunan. Kaya ganoon yung... Yes, ma'am. Ano ang role ng parents mo? Hindi nakialam ang parents mo while you are being recruited? Actually, nung mga panahon po na yan, tinuturuan din po kami na magsinungaling sa aming mga magulang. Tinuturuan po kami na ilihim yung aming mga ginagawa. Bakit po? Ano yung sinasabi ng mga organizers namin? Kasi security natin yan. Personal security mo yan. Dahil ganun na nga kami minomold, bakit matutulungan ka ba ng nanay mo pag nahuli ka ng mga pulis? O hinuli ka nila? O pinakick out ka dun sa school? Yun nagiging parang sa amin, punta po kami ng immersion sa Cagayan Valley. Ang sasabihin sa amin, sabihin niyo may term paper lang tayong gagawin. Or may group project lang tayong gagawin. Para, tapos sasabihin mo na meron namang basbas ng mga professors natin kasi kailangan natin gawa ng attendance mo, reaction paper mo, pagsasama po sa rally. Yan. Kaya yun yung nangyayari. Kaya syempre, yung mga magulang po namin, hindi na rin ganoon na mangyayalam. Kasi halimbawa, pumunta kami ng rally ng State of the Nation address. Dahil yung mismo professor doon nag-attendance, tapos hihingihan kami ng reaction paper after the rally at kailangan namin mag-comply for the grade, punta kami doon sa rally. Kaya ganun po yung nangyayari. Kaya wala po doon sa eskwelahan, iba't ibang mga activities na hindi namamalayan ng mga kabataang nasa legal front pa lang, is akala nila ito ay para sa mamamayan, serve the people, legitimate yung issues. Yan. At later on, pag nai-open na yung KM, ako po, from year 2010, 2011 po ako na-recruit. July 2011 po ako na-recruit sa Kabataang Makabayan. Doon parang tinatansya nila yung legal front organizations, ginawa nilang salaan, titimbangin nila, tatanggapin niya kaya yung armed struggle. Kasi kung hindi niya tatanggapin, medyo lilo tayo, konti-konting pagpropaganda pa, konting i-build up mo pa yung isang kabataan bago niya matanggap talaga. Or worst case scenario na siya mismo, mararamdaman niya yung panggigipit ng government forces. Kaya ganun po yung ginawa. Then by year 2012, naging CPP member na po ako. Recruited po ako ng 2 UP professors, isang professor from UP Diliman, si Ma'am Joanne Manzano, si UP professor naman po from University of the Philippines, Manila, si Sir Alan Misina. Na-recruit ako sa loob ng UP mismo, sa faculty room. Maalala ko, graduation noon April 2012 sa University of the Philippines, Diliman. Ni-recruit ka nito mga professor na ito Sa CPP po. to join the CPP. Yes po, sir. So yung mga teacher ito, andon pa ito sa eskwelahan, andyan pa. Sa pagkakaalam ko po, nandun pa rin po. Andyan pa. Hindi ako na-recruit. Mhm. But ikaw na-recruit ka, PUP ka. Ayun nga po, hindi naman po lahat. Actually, yun yung sinasabi natin na hindi lahat ng estudyante ng mga universidad kung saan nagre-recruit ang CPP-NPA, LDF. Trait na nakita nila na may predisposition ka to become a communist. Yes, ma'am. Yan. Yun po yung sinasabi namin na hindi lahat. Siguro sila yung maingay, kaya sila yung nakikita at naririnig, pero hindi po lahat. At hindi naman yung mismong institution ang nagre-recruit. May mga personalities inside the institution na nag-infiltrate, nagra-radicalize, at nagre-recruit ng mga kabataan para sa armed struggle. Bata kami every day. Yes, ma'am. Diyan sa tawag dyan? Sa, ano yung niraralihan dyan sa, Menjola po, ma'am. every day, sinasakay kami ng bus, pumupunta kami dyan. Galit na galit ang mga magulang namin. Pag uwi namin sa UP, naando na mga magulang namin, galit na galit.
Pero hindi kami na-recruit ng CPP, MPA. Nagpupunta lang kami sa rally. Mm-mm. Nag-a-attend kami. Tapos pagdating ng gabi, uuwi na kami. We were never recruited. Mm-mm. Actually, nung recruitment po sa amin, sa class po namin, isang block kasi kami na ng AB Philosophy na first year. 57 kami na-recruit sa legal front. Then after po noon, ang na-recruit na lang sa underground, yung Kabataang Makabayan, 10. Ang naging CPP member, 6. Ang naging NPA member ay 3. Kaya mula sa legal front, Kasama ka sa 3. yes po, sir. Mula doon sa 57, yun po yung sinasabi naming salaan siya. Hindi lahat mare-recruit. Pero magiging stepping stone yung mga legal front para maibukas yung ganoong klase ng radicalization. Yes. Nakakapagtaka ikaw, talagang na-recruit ka out of so many youth. Ano ang ano mo? Bakit ka nagkaganon? What made you do that? Yung We just want to understand you. Yes, that ma'am. we can understand other youth. What made you do it? nandun po ako sa paniniwalang kailangan ko pong paglingkuran yung mamamayan. Nandun po, ano po yung maiaambag ko as a youth, na parang iminulat sa akin ng CPP, NPA, NDF na hindi lang ako simpleng kabataan, bahagi ako ng society. Na yung nararamdaman ko bilang isang kabataan na tumataas ang tuition fee, ramdam yan ni nanay at tatay. Kasi sila yung nagbabayad ng tuition fee. Ngayon, parang ano yung part ko as kabataan, siguro yun yung nakita rin ng CPP, NPA, NDF. Bakit na mula sa sa legal organization, binigyan kami ng tungkulin hanggang naging NPA kami na humawak ng armas, naging secretary po ako ng East Front Cagayan na humahawak ng Antas Distrito na area ng CPP sa isang probinsya. Actually, 2 distrito po yung hinahawakan ng unit namin doon. Change your mind after 10 years. The NTF-LCAC po, ma'am. Actually, nung unang narinig ko po ang NTF-LCAC, sabi ko, kung itong counterinsurgency program ng government na to ay magiging drawing, hindi maglalaoy, lalakas ulit ang CPP, NPA, NDF. Pero kung itong counterinsurgency task force na to ay mag-prosper at magtutuloy-tuloy, na-address niya yung issue at roots of armed struggle kasi napakarami pong kabataan ang hindi naman nag-NPA dahil binugbog ng army or police brutality. Mas maraming nag-NPA dahil sa social injustices at social issues. Na pag na-address yon ng government ng tama, maaaring magkaroon nga ng kapayapaan sa bansa. Kabataan Party List member, pinadala po kami sa Cagayan Valley para sa electoral campaign. Ayan po, na doon ikinakampanya namin yung Makabayan Block. Bakit sila yung kinakampanya namin? Kasi yun yung atas ng CPP sa amin. Na kailangan ikampanya itong mga party list na binuo ng CPP para makapag-infiltrate sa loob mismo ng government. Next. So, very clear ha, sa sinabi mo na yung CPP nagbigay ng instruction sa inyo na ikampanya yung Makabayan Block. Yes po, sir. Particularly, anong mga party list yan? Yung Makabayan Block po nung panahon na yan, kasi year 2013 po yan, sir, nandiyan ang Kabataan Party List, Saan? Gabriela, Gabriela, ACT Teachers, Act Teachers, Bayan Muna, Bayan Muna, Anak Pawis, Anak Pawis, meron pa po noon ang Migrante, ang Piston, Grante, Katribo, ang Kalikasan. Katribo, ang Kalikasan. Yes po, sir. Gabriela, Gabriela. ma'am. Yun po yung kinakampanya namin, kaya pag nasa area kami, iba-ibang, ayan, makita nyo, Alam nyo, sige, ito mga party list ito, deny ng deny. Na wala silang linya sa CPP, Yun, NPA. so yun po talaga kasi ang turo sa loob ng Kilusan na itong mga front organizations na to, sila ang magigiit na hindi legal kami. So, meaning, ikaw nang gagaling sa loob, naging armado ka, Yes, sumapi ka sa armado, lumaban sa gobyerno. Can you categorically say na ito mga party list na ito na sige deny ng deny ay mga sinungaling? Yes, sir. Ulitin mo nga, sinungaling sila. Yes, sir. Oh, thank you. Yun nga po yung sinasabi sa amin na kahit anong gawin sa amin, nahuli po kami ng government forces, anuhin kami, torturein, bubugbugin, ganyan, pero hindi kami magsasalita.
na aaminin yung aming ginagawa. Kaya mula po dyan, yan, naging organizer po ako. Mula sa pagiging kampanyador ng Makabayan Block, yung next na tasking na po na binigay sa akin is pasukin yung school sa Cagayan Valley. Sa Isabela State University, Cagayan State University, Nueva Vizcaya, yung mga iba pang mga private higher education institutions. Yan po, gamit-gamit yung pangalan ng mga front organizations ng CPP and PNDF. Sabi ko nga po, hindi po ako KPL member, hindi ako CEGP member, pero yun yung ino-organize ko na hindi alam ng mga organization na yun ang gamit namin dahil parang open secret na sa amin at meron ng understanding sa lahat yun na pwede mong gamitin yan kasi CPP member ka naman. Ganyan. Next slide po. Ayan. Kaya mula yan sa Cagayan Valley po. Ayan. Yung mga larangan. Next slide po. Ulit nga, anong ginawa sa'yo ng Intip, ILTAC at nagbago yung paningin mo sa buhay? Actually, hindi pa po man nangyari sa akin personally. Nung bagong surrender po kasi ako year 2019, ako nag-surrender June. Hindi pa naman ganun talaga nag-prosper ang NTF-LCAC. Hindi pa ganun nag-implement. Pero nang nabasa ko po yung program, kasi bakit, yun nga po yung sabi ko, ba't namin nag-NPA? Dahil merong social injustices. Dahil merong hindi tama o hindi na ibibigay na serbisyo na pangangailangan ng mamamayan. At yun yung isa sa ginagawa sa mga far-flung areas, sa mga vulnerable areas na ihatid yung social services na kailangan po ng mamamayan. Kaya hindi ko man personally nararamdaman, pero dahil ngayon nakikita ko na maganda yung program at pag nangyari yun, magtatagumpay ito, maaaring magtagumpay o makapigil dun sa paglakas ng kabila. Yun yung ginawa ko po. Nagsumuporta ako sa government. Ayan, napanood nyo? Yung yung Makabayan Block, yung mga party list na yon, sinabi dyan, kinanta ng mga surrendery na yan, at hindi maaaring sila'y magsinungaling. Kaya mag-isip kayo, kabayan. Dapat suportaran natin yung mga party list na sumusuporta sa ating pamahalaan. Maraming pong salamat at sana'y lagi kayong sumusubaybay.